Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Reaction Vlog YouTube channel. Kakapasok lang na balita, VP Sara nag-update sa kalagayan ni PRRD sa detention facility. Ayon kay VP Sara, hindi po totoo ang mga kumakalat ngayon na larawan ni PRRD sa social media. Ibang tao raw po ito na nilagay lang ang mukha ni PRRD kaya wag daw po tayo maniwala agad. Wala raw po sa hospital ng detention unit si PRRD at nasa regular wing lang daw po ng detention unit. Kanina nga raw po ay naglalakad ng mag-isa si PRRD na nakatungkod, kaya malinaw raw po na wala pong sakit si PRRD na kailangan niyang mag-bedridden. Kadang-kadang po ko nawala. Maraming beses na rin ako nawala dito. Una, pasalamat ko sa inyong lahat sa patuloy ninyo na pagpunta dito at pagpapakita ng suporta para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At masasalamat sa mga hindi makapunta dito sa Netherlands pero araw-araw na nag-aabang ng balita patungkol kay dating Pangulong Duterte, lalo na sa ating mga social media personalities, no, na maga, araw, gabi, 24 hours online para lang magbigay ng balita at para depensahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at magpakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung iba sa inyo, inaatake na ng mga kaibigan, inaatake na ng mga trolls, inaatake na ng mga nasa ibang spectrum ng politika natin, pero tuloy-tuloy pa rin yung pagsuporta ninyo. Yung iba sa inyo may mga cases na, no, may mga kaso na napailan na ng cases, may mga harassment na pero hindi pa rin natitinag yung paniniwala ninyo at pagmamahal ninyo kay dating Pangulong. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Yes. So ang mood ni President Duterte today ay very good mood. Wow. Thank you, Lord. Nakita niya yung dalawa niyang apo. Tapos nagtanong siya ng mga detalye sa mga apo niya, kung kamusta na pag-aaral, ganun detalye. At nagtanong siya kung sino na ba daw ang mga namatay. Hindi ko lang alam kung meron siya gustong marinig na pangalan, pero nagtanong siya mga sino ba daw dapat yan ng condolences ng pamilya. No, nabanggit ko sa kanya na merong 3 kababayan natin namatay dahil yung kanilang barko ay inatake ng mga rebels. So sabi niya, importante na makaabot sa kanila yung kiramay. Nagpapasalamat din si VP Sara sa lahat ng patuloy na sumuporta kay PRRD. Pasasalamat din sa mga hindi daw makapunta sa Netherlands pero lagi nag-aabang ng balita tungkol sa kalagayan ni Pangulong Duterte. Lalo na raw po sa mga social media personalities na 24 oras na naghahatid ng balita at dumedepensa kay Pangulong Duterte na pinupuktakte na ng mga pag-atake ng mga trolls pero tuloy-tuloy pa rin ang pagsuporta. Condolences din po doon sa pamilya ng ating mga kababayang seaman na namatay dahil sinugod ng mga rebelde. At politics, ang passion mo politics, wala kami masyadong napag-usapan sa politika kanina. Medyo tumagal siya doon sa kanyang discussion sa jurisdiction at sa integrity niya, sa kaso niya sa ICC. Nabanggit din na si Pastor Apollo Kibuloy at ano yung kalagayan ni Pastor Apollo Kibuloy ngayon. Nagtanong din siya kung ano yung mga detalye ng mga kaso ni Pastor Kibuloy, pero sabi ko sa kanya, hindi ko kasi nabasa yung mga documents, legal documents, pero sabi ko sa kanya na may mga cases and nasa Pasig City Jail niya at si Pastor. So, yan ang mga napag-usapan. Sino po yung dalawang apo na kasama sa pag-t-shirt? Yung dalawang anak ko, nagdoon kanina. Question? Simula po po sa statement ninyo kahapon. After ito pala.
So, regarding po ito sa issue ng confidential funds at dun sa mga aliases, dahil binanggit po ninyo kapag Bana niya. kung may trial po, Yung confidential funds. kung wala naman, public naman po. So, sa Pilipinas po, meron po itong mga congressman. Simula po dun sa statement ninyo kahapon, nagkakaroon po pala. So, regarding po ito sa issue ng confidential funds at dun sa mga aliases, dahil binanggit po ninyo kapag Bana niya. kung may trial po, Yung confidential funds. kung wala naman, public naman po. So, sa Pilipinas po, meron po itong mga congressman sa bakit na rin po ngayon po sa diba? And bakit daw Tanong kasi yan. budget hearing? Unang-una, sa budget hearing, mapapansin nyo, wala namang confidential funds doon sa budget request namin, pero lahat nun ay confidential funds ang tanong nila from the previous years, which was already decided by the House of Representatives na hindi nila ibibigay or hindi ni-request. Hindi siya ni-request. Pangalawa, kung makikita nyo at maalala nyo na sinabi mismo ni Congressman Stella Kimbo, let's stick to our plan. So alam mo na, at kaya ako dumating doon sa budget hearing namin na mag-isa dahil sinabihan na kami noong isang kasamahan nila na ganito yung gagawin sa iyo. Puro confidential funds ang tatanungin at ang gagawin nila ay gumawa ng kaso gagamitin nila ang confidential funds para mag-invento ng kaso. So, pumunta ako doon na mag-isa during the budget hearing dahil ayokong inaapi at pinapahiya yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President. Noong naman hindi nila nakuha kung ano yung gusto nila during the budget hearing dahil sinabi ko na sa kanila na bahala na kayo kung anong budget ibigay nyo, wala namang problema sa amin, tutuloy pa rin yung trabaho namin, ay nagbukas sila ng investigation sa loob ng House of Representatives. Dalawang beses ako pumunta doon. Dalawa o tatlo? Dalawang beses. Pumunta ako doon nung pinatawag nila ako at pinag-oath nila ako kahit wala sa rules nila. So sinabi ko, bakit nyo ko pag-oath na wala naman sa rules ninyo na kailangan mag-oath ang resource persons. In fact, kung tingnan nyo yung mga ibang hearings ng House na hindi doon sa amin, makikita mo na yung mga resource persons ay hindi talaga pinag-oath. So, hindi nila masagot dahil ang kagustuhan lang naman nila ay manira, diba? So, hindi nila sinagot, umupo ako doon, sabi nila wala na kaming magtatanong sa iyo kasi hindi ka naman nag-oath, pero ready akong sumagot kung ano man yung tanong nila kahit wala akong oath, diba? So, wala silang tinanong. Nung sunod na pumunta ako doon, sinamahan ko yung mga invitees nila galing sa Office of the Vice President dahil pinoprotektahan ko lahat nung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President. In fact, kung hindi nyo napapansin, marami dyan ang hindi pro-Duterte sa Office of the Vice President dahil karamihan dyan sa kanila ay galing pa sa panahon ni Vice President Binay at Vice President Leni Robredo. So, dilawan at pinglawan talaga ang ibang mga tao dyan sa Office of the Vice President. Pero lahat yan, pinoprotektahan ko. So, sinamahan ko sila doon at pinoprotektahan ko sila. Pero nung sinabihan ako na you cannot speak without taking an oath, so nag-oath ako. Nung nag-oath naman ako, may tanong ba sila kahit isa? Alvin? Wala. Kahit isang tanong, walang tinanong sa akin. So, ano sinasabi nila na hindi ako sumasagot? Sumasagot ako. Pinadalhan kami ng letter, Commission on Audit, dahil sa pagpipilit ni Congresswoman Franz Castro, sinagot namin. Pinadalhan kami ng letter ulit ng COA, sinagot naman namin. Maayos naman yung sagot ng Office of the Vice President. So, hindi ko alam
kung saan nanggagaling ang sinasabi nila ayaw ko sumagot. Ngayon, ayaw ko sumagot kasi nag-file sila ng impeachment. At sinabi ko, since nag-file kayo ng impeachment, ay doon natin sagutin sa impeachment. Para naman ako kasi akong tanga, kung magsasalita ako about confidential funds na yun, na wala namang dahilan. Unang-una, nag-hearing, nandun ako, walang kahit isang tanong. Ngayon, may impeachment trial, tapos mag-discuss ako noon sa labas ng impeachment trial. Pag wala nang ibang venue, saka ako magsasalita. My explanations will be in my own time, hindi sa panahon kung kailan gusto ng mga members of the House of Representatives. Naitanong nga din ni Attorney Harry Roque kay VP Sara ang tungkol sa resolusyon na inihain ni Senator Cayetano na hinihimok ang pamahalaan na makipag-ugnayan sa ICC para ipasailalim sa house arrest si PRRD sa The Hague, Netherlands. Ayon kay VP Sara ay hindi siya makapagbibigay ng reaksyon dito dahil ang dapat na magbigay ng komento ay ang mga abogado raw ni Pangulong Duterte na sina Attorney Ma'am, Coman. naghain ng resolution po si Senator Alan Cayetano asking the government to move for house arrest within the Philippine embassy premises here in Holland, si Tatay Digong. Your reaction po? Hindi ako makakomment eh. Kailangan ang mag-comment nitong house arrest na ito at resolution ni Senator Alan Cayetano ay yung lawyer ni Pangulong Duterte. So siguro kung isang beses maimbita ninyo si Attorney Nicholas Kaufman to give a comment, mas maganda na siya yung magbigay ng comment dito. VP, on a similar question, what's your reaction to the pronouncement of some congressman who's clearly against you for the revival of the Quadcom 2.0? We are not surprised. Kanina bago ako pumunta dito na-late pa nga ako, nagmamadali kami kasi galing ako sa isang Zoom meeting na hinahanap sa'yo ang laptop mo, nasa akin ang laptop. So, pinatago ko lang sa iyo. So, kinuha ko na yung laptop ko ulit. Kanina, nasa Zoom meeting kami. Yun ang dinidiscuss namin. Kasama ka na Secretary Harry Roque, no? Na hindi ito tumigil. So, huwag tayong mag-expect na bago yung Congress ay tigil sila sa pangangatake nila. So, tutuloy-tuloy pa rin yung paghahabol nila sa iyo at tutuloy-tuloy yan na tambakan ka nila ng kaso. Yan din yung sinabi ko sa mga ka-meeting ko kanina. Because obviously, ang gusto nila ay burahin mga Duterte at mga tao na sumusuporta sa mga Duterte. In fact, kahit na private individuals, ngayon, hindi na immune dahil nakakatanggap na sila ng mga letters galing sa BIR o kung ano man yung pwedeng kahanapan ng pagkakamali sa kanila. Yun. Dito, it's not a surprise. Tutuloy yung currency. Water mo na, VP. Okay, next question naman. Kasi dun sa mga file ng, sa mga nasabit na documents ng prosecution regarding to sa case for the former president. So, ang expectation po, at least is by July 1, malalaman na po ng side ng mga in defense kung sino po yung mga witnesses na ipapakita ng prosecution. May idea na po ba kayo kung sino yung mga witnesses dito at ano po yung reaction nila? Kung nalaman niyo na po yung mga pangalan nila at mga personality? Wala pa akong nakita ang listahan ng mga witnesses ng ICC. Malalaman kung sino yung sinabi and explain sa amin na malalaman kung sino yon na confirmation of charges. Doon nila sasabihin kung sino yung mga witnesses. Pero sa pagkakaintindi ko, nakakatanggap na ang defense team ng mga documents galing sa prosecution. So malapang meron din makalaban ng information on who the witnesses are. Regarding naman po sa witnesses, sa side naman po ng
punta ka doon sa Ready po ba kayo? Hindi pa dito pa yung mga witnesses. pupunta ka sa likod. Ito sa Bukod bago po sa confirmation of Travis Green. Hindi ko alam kung ano ang plano ng defense team sa ating Pangulong. Hindi ko din alam kung ano yung mga allowed na mga modes ng presentation ng witnesses na pwede pa online. Kailangan pa usual lang yung rules nila sa testimony ng witnesses. So, kung magkakapanahon kayo na pakausap si Atty. Kaufman, mas maganda na siya yung nakasagot kung ano yung plano nila sa pag-attend ng witnesses. What can you say about the current situation out of the former president and what you may advise the Philippine people around the world and the Opo, ma'am. Salamat sa tanong mo, ma'am, dahil kaninang umaga, ay sige, kaon lang mo, ma'am. Ayaw lang, ay nagkaon daw, ma'am. Huli, pero hindi kulong. Dahil lang, ma'am. Umot lagi kita. Salamat sa tanong mo. Dahil kaninang umaga, ma'am, meron po nagpamila sa akin ang photo na mukhang nasa hospital bed, sinabi Pangulong Rodrigo Duterte at meron siyang hospital tag, dalawang bag sa kamay niya. So, hindi po totoo yung photo na yun. Hindi totoo yung photo na yun. Malamang edited yung photo na yun. Ibang pasyente yun. Inano lang nila yung mukha ni David Baco. Ayon kay VP Sara, hindi po totoo ang mga kumakalat ngayon na larawan ni PRRD sa social media na nasa hospital bed at may hospital tag sa kamay. Ibang tao raw po ito na nilagay lang ang mukha ni PRRD kaya wag daw po tayo maniwala agad. Wala rin po sa ospital ng detention unit si PRRD at nasa regular wing lang daw ng detention unit. Kanina nga raw po ay naglalakad ng mag-isa si PRRD na nakatungkod kaya malinaw raw po na wala pong sakit si PRRD na kailangan niyang maging bedridden. Ng detention unit, nandun po siya sa regular wing ng detention unit. At kanina, naglalakad naman siya mag-isa, albeit may dala-dala siyang tungkod. Oo, may dala-dala siyang tungkod. So clearly, wala siya sakit na kumbaga kailangan niya maging bedridden. Palibasa kasi pumalap na yung Hindi na nag-crash din sa sinabi ko sa kanila na bakit lang si Krista kay dito ang payag. Obviously, ang galing nilang mag-edit eh. Walang picture na release sa ICC. Ma'am, is there possibility na mag-health bulletin ng ICC on the health of PRRD? Yan ang hindi ko alam. Pwede natin itanong kasama yung kung pwede ba maglabas ng photo. Pwede natin itanong sa lawyer kung pwede nilang i-request yun sa registry sa ICC. Pero nabanggit ko nga last time sa mga wala dito, sinabi ko na pumayat siya. Sobrang payat lang daw po talaga ni PRRD ngayon at baka lang daw po ay kinokontrol ang timbang ni PRRD dahil po diabetic siya. Ayon pa nga daw po sa anak ni VP, gumwapo raw lalo si PRRD dahil kahit pumayat, hindi naman lumaylay ang balat nito at wala umano masyadong Sobrang wrinkles. payat niya. Ganyan yung itsura niya na nakikita niyo sa likod. Hindi ko siya nakikita na ganito kapayat, except sa photo niya, siya ay binata pa. Pero sinasabi ko sa inyo na, pati ito, nabanggit din ng nanay ko ha, hindi lang ako ang nakapansin. Hindi nagsag yung face niya. Hindi to lang. Mas gumuha sa ating lahat na bumabagsak na yung ating mga mukha. hindi ka nag-go out. Bumabagsak na yung ating mukha. Sa kanya, hindi. Bumagsak yung mukha niya. Yan ang sabi ng anak ko, ma'am. Yung mga 30 minutes. Wait, Sabi niya, guwapo daw si Lolo Rudy. Hindi bumagsak yung kanyang mukha. Yung kanyang wrinkles. Mas marami pa nga siguro akong close dito. Ang lang. Yung hibot lang talaga mo.
Parang mo gusto wala. For an 8 years old, hindi siya malalim na parang, ano na. It's a relief for the country. Yeah, thank God. Oo nga, nagtataka nga ako, ma'am sabi ko nga sa mama ko, siguro merong pampaganda dyan sa loob. Makalakas ka natin. Water quality. Water quality. Baka. Ma'am, yung deck doctors yung ma'am, they're really good. Oo. Deck doctors. Kasi binabalance nila yung diet niya at saka yung Yes. Kasi alam niyo naman na merong Why, Filipino isa din yun. glowing, Oo. pero payat. Yan din yung sabi ko na baka lang, kinontrol din yung kanyang weight dahil diabetic siya. No more questions? Regarding going back to the impeachment, sabi po ni Secretary General Reginald Velasco na wala raw pong nakahirin na rules sa hindi pagkakrisit agad ng first 3 impeachment complaints dun sa Office of the Speaker. Any comments po? Sumagot na lang siya sa Supreme Court. Hiningi naman ng Supreme Court lahat ng mga sa tingin nila, ano bang tawag doon? Response nila. Answer. Sa mga sa tingin nila merong Irregularities. nagtanong na ang Supreme Court doon sa mga questions na sa tingin nila may irregularity. So, huwag siya sumagot sa atin. Hindi naman tayo nagtanong. Ma'am, meron bang, again, I will ask this again, hindi ako I will not be tired asking this. Meron bang mensahe ang aming pinakamamahal na former president sa mga Pilipino? Ayaw hindi masyadong mataas. Nagsabi ako sa kanya kanina, sabi ko ano ba ang message mo dahil pagdaan ko kanina papasok na meron ng mga nag-aantay na mga kababayan natin at sabi niya na wag na daw kayo mag-antay sa kanya dahil ayaw niya daw na naaabala kayo at lalo na ayaw niya daw na gumagastos kayo ng dahil sa kanya. Ang pera, ma'am, nakikita lang yan, pero pagmamahal namin hanggang sa dulo talaga. Nagbigay ng mensahe si PRRD sa mga kababayan natin na nag-aantay sa labas na wag na daw mag-abala at wag na maghintay dahil nag-aalala si PRRD at ayaw niya makaabala at ayaw niya rin na gumagastos ang mga kababayan para sa kanya. Napakamabuti talaga ng puso ni PRRD dahil palaging kapakanan ng iba ang kanyang iniisip kahit nahihirapan na din siya sa Ano ba loob. yun yung July 19? Nakalimutan ko. Bukas na lang, ma'am. Tomorrow, Monday is another day. Tuesday. Kalimutan ko rin naman. It's okay, ma'am. Imbitahin ko nga siya, no? Sabi ko. Oo, ma'am. Sige, mga president. Baka makapunta. Okay na? Yes, yes. Okay. Last question. I already asked this to you. Sir, ubus-ubus. Sir, ubus-ubus. Sir, gamay lang. Kaya tabunan. Naong ni Sarah. I don't think so, ma'am. Maybe he's just thinking of your comfort. Our so comfortable here, madam. So happy to be here. Let's go, everybody. Yes. Yeah. Oh, last question dito. So what do you have to say those detractors? It's so expensive to get a lawyer. What do you have to say to those detractors saying that having Troy Kaufman must be very expensive, therefore, you know, the taxpayers have lots of money. Hindi ko alam kasi hindi naman ako nagbabayad. Sorry, hindi ko alam. I am not paying for Attorney Kaufman and I do not know the professional fees arrangements between Attorney Kaufman and former President Duterte because it is confidential and between the lawyer and client only. So I'm not paying for this. Because I had an argument. I told somebody the Filipino people are willing to pay
At Wala po. At Walang ayaw ganun. din Oo, ayaw po nila. ni dating Pangulong Duterte na na magbayad Mga taong bayan. Oh. So, ma'am, meron lang Last question. Ma'am, your message po sa mga kababayan natin na palaging nandito, nakasuporta sa iyo, sa iyong ama at sa buong Duterte. Yes, nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan sa patuloy nila na suporta. No? Yung mga pumupunta dito sa Hague at pumupunta dito sa Duterte Park para ipakita ang kanilang suporta. Lahat kayo gumagamit ng sarili ninyong pera para magpakita ng suporta at taus-puso yung pagpapasalamat natin. Wag lang natin kalimutan na ang ipinaglalaban nating lahat ay hindi yung tao, hindi si Pangulong Duterte o hindi si Inday Sara Duterte. Ang pinaglalaban natin dito ay yung bayan. Bawat pamilya sila. Yung injustice at rendition na ginawa nila sa isang Pilipino na kinuha nila sa loob ng ating bansa at hinatid nila dito. At ginastusan pa nila ng gobyerno. Pati yung Ginastusan ng gobyerno para ihatid ang isang Pilipino dito sa Hague. At huwag natin kalimutan ang mga issue sa bayan natin. Tulad ng blanco sa budget. Napakaraming mga kababayan natin ang tahimik sa blanco na mga budget. At yung pakuha ng pera ng PhilHealth at yung apparent na pagsisinungaling, iba yung sinasabi ngayong araw na ito, iba yung sasabihin bukas, at yung pagkapako ng mga pangako. Unang-una na yung BPD well, yes, lagi sinasabi sa akin, but ang paalala ko lang din sa lahat, hindi ito trabaho ng isang tao lang. Correct. No? Trabaho natin itong lahat. Trabaho natin ang ayusin ang ating bayan. At trabaho natin na paniguraduhin na kung ang yun nakikita natin sa Netherlands ay makikita natin doon sa ating pinakamamahal na Pilipinas. Thank you, VP. Ma'am, we have time for pictures. Ma'am, sa schedule lang po. Ma'am, sa schedules niyo po. So, confirm na po na pupunta kayo dito ng Tuesday. Meron na po ba Yes, may confirmation ako sa detection unit na schedule sa Tuesday, July 15. Opo. And then, after nun, ma'am, didiretso na kayo ng South Korea. Tama po ba? Or uwi po ba muna kayo ng Pilipinas? Tama po ba, ma'am? Oo, kasi medyo mahal kasi pag dumiretso ako ng Korea. So, ang nangyari ay umuwi ako ng Pilipinas, tapos lilipat ako ng airplane papuntang Korea. Sa parang magiging connecting flight yung nasa Manila. Day over, ma'am, yung Manila. Tapos, ma'am, mga... Sasama ka? Yeah! Oo. VP, Samok ba? Kasamok. sama kami. Samok. Sama kami, ma'am. Meron ba kayong mga visa para sa Korea? Wala. Maglukat kami tomorrow, VP. Okay? Good ka na? Oo. O yung mga Basahin naman po natin ang mga komento at reaksyon ng ating mga kababayan dito sa comment section. Ito nga po si Ma'am Lolita Tejada. Grabe talaga ang government ngayon. Puro kampo ni bangag, lahat weather lang yan. Wala silang puso kay Tatay Digong. Sana pinauwi na nila. Di ko limot sa puso ko ang bulok at gahaman at kawatan na government na ito. We are still waiting for you, Tatay Digong, laban lang. At eto naman po ang comment ni Angelo Abellanosa. Yan ang future President VP Sara Duterte. Kasuhan mo si Risa Hontiveros kasi demonya walang utang na loob sa family mo.
At ito naman ang kay Imelda Aquino, 7963. Lord, please tulungan po ninyo ang aming mahal na Tatay Digong. Nawa makalaya na siya, bring him home Tatay Digong, sa kanyang inang bayang Sinilangan. May God bless you always, watching from Japan. Mga kababayan, maraming salamat po sa suporta ninyo sa aming YouTube channel, Reaction Vlog.